Ka-release lang yesterday si Nintendo Switch 2. Wow. Yan, Nintendo Switch 2. So, pero ito talaga yung nag-less sa inyo ng malaki, ano? yes, opo. Si Mabala PlayStation ng po. PS5. Opo, because of the days of play po. Nag-start po siya actually nung May 28 and up to June 11 po. Ayan po. So, yung mga units po before ni PS5 po, na 1 terabyte slim, actually, yung mga unit po, it's, ano po siya, 30,790. Down to 27,990 na lang po siya. Oh, laki na binabayan niya, no? Yes po, malaki po yung binaba niya. Pinaka ano namin po, mabentang speakers dito is si G560. Bakit siya mabenta? Bakit? Anong pinagkaiba niya sa ibang speaker? Pero ito, syempre, iba ang gaming experience pag mayroong kang... Totoo yun. Feeling mo nasa loob ka ng sasakyan talaga. Exactly, yes. Ay mga diskarte, welcome po dito sa ating YouTube channel sa Diskarte Pinitaya. So, nandito pa rin naman po tayo sa may SM City East, sa may second floor, sa may Cyber Zone. Actually, sa may entrance lang sila, no? Yes. So, makikita nyo na po yung store nila na Game Extreme. Yeah. Sir, ano ba yung mga pwede nilang mabili dito ng mga gaming console na meron tayo? Mga gaming console na available namin is of course yung PS5. Hindi lang PS5 kundi PS5 Pro din available namin dito. And meron kaming bago ngayon is the Nintendo Switch 2. Yan. Hindi lang Nintendo Switch 2, kahit yung before original na Nintendo Switch is available din dito, and even the Nintendo Switch Lite. So, tuloy ng dati mga diskarte, kung may mga inquiries kayo at may mga hanap kayo ng mga gaming console na hindi nyo nakita sa video ito, baka kasi hindi namin na ipakita, no? So, mag-direct message na lang kayo sa Game Extreme. So, yung contact number po nila, kukunin natin, no? So, ayan, sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayo updated sa mga video yung ina-upload natin. And then, sasama na rin natin yung mga gaming monitor dito. Ayan, para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga pasok sa inyo sa mga nagkakambas ng monitor. Ayan. Kasi may mga nababasa ko sa comment section, gawa ko doon ng update yung gaming monitor. So ayan, huwag natin patagalin. Sasama natin Sir Edgar. So tara, start natin ito. Ito, ka-release lang yesterday si Nintendo Switch 2. Wow. Yan, Nintendo Switch 2. So, siya yung bago ngayon, of course, obviously, ng Nintendo Switch. So, comparison po ng Nintendo Switch 1 sa Nintendo Switch 2 is mas malaki. Obviously, mas malaki po from 6.2 inch po ng screen. Ngayon po is 7.9 po ang inches. Ang laki ng tinalon niya. Yes, ang laki po. And kung mapapansin nyo, hindi lang naman po yung yung screen, kundi yung controllers din. Yung controllers po, ang pinagbago po niya, kung before po is nasa slide siya, ngayon po magnetic na po ang controllers po niya. So mas madali na po siyang ma-mount po sa pinaka-console po. And hindi lang po yun. Yung pinaka-controllers po, yung bagong feature niya is nagiging mouse na siya. Yun po. And syempre, yun po yung comfort po ng lahat po. Yung ang dati po kasing issue is maliit po para dun sa mga malalaking kamay. Ngayon, mas pinahaba siya para dun po, mas comfortable po para dun sa may mga malalaking kamay. Yan. And bukod din dun, ang po niya, storage po niya. Kung before po is 64 gig, ngayon po it's 256 na po ang internal niya. Oh, mas mataas na talaga. Yes, mas mataas. And sa naman po, sa paglalaroin niyo siya ng naka-dock mode po, kung yung dati po ang dock niya is yung normal dock lang para ma-play mo siya sa bigger screen, ngayon meron na siyang cooling system po. Meron na pong fan yung dock niya. Yun. So, mas less worry po. So, since na mas mataas ang graphics, po niya, ang pinaka-graphics, ang resolution niya, so they expected it na pwedeng mag-init. So, ngayon po, meron na siyang, yung dock po, meron pong fan support na para ma-less worry po kung mag-overheat po yung unit. Yan. Yun Pero po. syempre, tanong ng mga viewers natin, Sir, magkano ang presyo niya? Ayan. Ayun ang price niya. Kung ngayon po, si Nintendo po, Switch, ang ordinary Nintendo Switch is 13,495 po. Ngayon naman po, ito si Nintendo Switch 2 na may kasama ng Mario Kart na game, na digital po siya, downloadable. It's 35,490. Oh. Malaki rin na tinalon ng presyo niya, ano? Malaki yung tinalon. Well, justifiable naman sa price. Kasi malaki kasi ang in-upgrade. Yes, yung in-upgrade niya malaki. Oo. And yung lahat ng mga naging issues po or mga naging request po ng mga gamers noon na provide po ni Nintendo ngayon.
Pero sa mga bala natin, balita ko naka-promo to ngayon, ha? Yes, yung mga bala po, actually, yung mga bala, may mga nag-markdown na dahil yun nga po, mga matatagal ng release yung games. Yun, as of now, yun po, yung mga games po namin, actually may promo kami, in-store promo, na every time you pay cash po, is up to 100 pesos po yung pwedeng ma-discount po. Okay. Each game po yun. So, magkano siya rin sample isang games natin? For example po, ito po, si Breath of the Wild. Actually, this is the game of the year po noong actually 2017, 2018. It's 2,650. And if you pay cash po, you'll be, 100 po yung discount niya. Okay. So, ilaless siya dito ng 100? Yes po, 100 will be deducted po dun sa price. If cash payment po. As in, on-hand cash payment po. Yeah. In terms of naman po, mga add-ons po ng Nintendo Switch, syempre meron tayong mga multiplayer games po. So mag-a-add po tayo ng Joy-Cons po. Yan po, left and right Joy-Cons na po yan. And same din po yan nung kasama sa unit po. So ito po, so far po, ang discount din po niya, if cash payment is 100 po, it's 6,290. Pag cash payment po, it's 6,190 na lang po. Okay. Yun po. And yung next po is, of course, the Pro Controller. The Pro Controller po, comparing to the Joy-Con po, ito po yung typical na alam natin na controller na ginagamit po natin, and preferably po sa mga lalo na yung mga button smashing, yung mga such as mga games po na mga Elden Ring, yung mga Cyberpunk, yan, na to be released po, expected po sa Nintendo Switch po yung mga such games na yun. And hopefully, inaabangan po na lahat is yung GTA 6. Hindi pa po natin alam kung magkakaroon po yun sa Nintendo. Pero yan nga po, they have it ready na po. Yung controller po na yan po ang pinaka magagamit po if ever po yung kung button smashing po yung game nyo po. Yan, and it's the price po, it's 5,690, and if you pay cash po, it's less 300 pesos po. Wow. Yan. For now po, yun po ang mga promos namin. So, ang promos namin kasi pwedeng magbago eventually. So, as of now, yun po yung pinaka-promo namin. For June Yes po. 2025. Pero ito talaga yung nag-less sa inyo ng malaki, no? Yes, opo. Si Mga PlayStation bala ng po. PS5, Opo, because of the days of play po. Nag-start po siya actually nung May 28 and up to June 11 po. Ayan po. So, yung mga units po before ni PS5 po, na 1 terabyte slim, actually, yung mga unit po, it's, po siya, 30,790. Down to 27,990 na lang po siya. Ano ka na binabayan niya, no? Yes po, malaki po yung binaba niya. So, yan po yung days of play po na kasama siya sa promo na yon. Hindi lang po yun, actually, pati yung mga controllers, mga dati pong 4,590, ngayon po, 3,690 na lang siya. Oh, wow. Yun po. Sa bala naman natin, sir. Sa mga bala po, yan. May mga selected titles po na naka-markdown din po. From dati, mga prices po niyan is 4,190, 3,490, down to 1,490 na lang po. 1,490 na lang? Yes po, 1,490. Sa Spider-Man po, dati rin po mga nasa worth 3,490. Ngayon po, 1,990 po siya. Wow. Yan po yung mga exclusive titles po ni Sony na minarkdown niya. Gaya din ni Ghost of Tsushima po. Sa mga successful na na-release po ni Sucker Punch po. Yan. So, magkano na ito ngayon? 1,490 na lang din po yan. Pero yung promotion niya hanggang June? Hanggang June 11 po. June Yes 11, po. 2025. So, habol pa yung madiskarte na i-upload ko naman ito kagad. Yes po. So, na-late lang tayo ng punta, no? Kailan natin nalaman may promotion si Game Extreme, eh. Yes po. And hindi lang po yun yung yes po, may may promotion po si Sony na Days of Play, pero yung in-store promo po, pa rin po, yung if you pay cash po, there's a less 1,000 pesos pa po. So instead of 27,990, magiging 26,990 na lang. Sister yun. Yes po. Tapos po, yung sa mga games po is ganun pa rin, up to 100 pesos po, depende sa title ng game. Each po yun pag cash payment po. Sa controllers din po, ganun din. Pero kung kaya nilang humabol noong June 11, sakto mas malaki discount. Yes po, mas malaking discount po. So ito po, sa VR naman po, yes, the PlayStation VR 2. Yan, ang pinagmamalaki nila na foveated rendering, yan, ng po nila. So, mas maganda po ang resolution po ng graphics niyan. So, ang realism ng game po, mas in-upgrade po nila. So, dati po, mga worth, nasa 38,000 po yan. Ngayon po, down to 22,190. Yan, pero hanggang June 11 din June po 11 siya. lang Yes siya. po. Sa Days of Play po. sana humabol sila, no? Sir, next naman natin itong PS5 Pro natin. Yan. Si PS5 Pro.
yung maraming question yung mga customers natin. Ano bang pinagkaiba ng normal na PS5 compare sa PS5 Pro? Actually, sa PS5 na normal po, it's just 1 terabyte po. Comparing to the PS5 Pro, yan po ay 2 terabyte na SSD. So, mas mabilis po, of course, yung loading ng games po, pati yung, yun nga, yung mga let's say, mas marami rin yung storage niya. So, sa ano naman din po, yung normal na PS5 and normal yung PS5 Pro, yung graphics card naman ni PS5 Pro, ang sabi po ng base po sa Sony po is mas mabilis ang rendering ng graphics niya. So, ibig sabihin, pag halimbawa po, nagka-frame drop po yung game, mabilis niya ma-recover po yung ano po, yung yung targeted na frame rate po niya. Okay. Though parehas din naman silang 4K and 120 HDR po, yun. Pero sa pagdating sa rendering po, mas mabilis po talaga ang PS5 Pro. Pero sir, yung presyo niya? Sa presyo po niya, it's 45,950. Yeah, wala tong discount. Discount po, meron po if cash po, there's less 1,000 din po. 1,000. Pero sir, pag installment, anong ulit yung mga available na meron tayo dito? Sa installments, yes po. Actually, sa lahat mga units po, ang installment po namin is 9 months po, 0% interest po kung BPI card holders po kayo. Pero kung sa RCBC, BDO, East-West Union Bank, up to 6 months, 0% interest po yan. Sir, sama natin syempre yung mga Yes, Steam yung Deck. mga gaming handhelds po. Like Steam Deck po, OLED version na po yan. Si Steam Deck po na ano po, actually Z1 Extreme po ang processor niya. Yung 1 terabyte po namin. Plus ano na po yan, 16 gig na rin po yung RAM niyan. So ang price po ng 1 terabyte namin is 41,595. And for the 512 naman po, it's 34,850. Yung presyo niya. Yes po. Same din po. Pwede rin po siya sa mga installments po. Yung as Yung I nabanggit natin. Yes po, yung as I mentioned po. And ganun pa rin sir. Bukod po doon, meron po kaming in-store na promo po. If you pay cash, less 1,000 pesos po yan. 1,000. Yes po. Laking bagay ng 1,000 yan. Yes po, laking bagay po ng less na 1,000. Marami ka na mabibili ng 1,000. Opo. And ito naman po, yan, ang bago po namin din na handle po, si Lenovo Legion Go S po. Si Lenovo Legion Go S po, actually, dalawa po ang na-release niyan. Isa pong may Steam OS, and ngayon po, ito pong meron kami ngayon is yung Windows 11 Home OS po. Yun po. Kasi po meron po mga gamers po na preferably nila na Steam Direct po talaga or Steam OS po or yung Windows po para mas flexible po sa paggamit po nila. Depende yung sa paggamit po nila. So ito po, same din po. Na-offer din po siya for 9 months po. Yun po, yung mga card na na-mention po, BPI, 9 months, 0% interest, and 6 months po, 0% interest po naman sa ibang cards. Pero yung presyo niya? The price po niya is 40,890. Yeah. And ganun pa rin po. If you're going to pay in cash po, meron po siyang less 1,190. So magiging 39,700 na lang siya. Presyo niya. Yes po. O ito po, isa sa mga pinaka namin po, mabentang speakers dito is si G560. Bakit siya mabenta? Bakit anong pinagkaiba niya sa ibang speakers po? Hindi lang siya basta immersive, hindi lang basta naka-bass boost siya, kundi ano po siya. Actually, mayroon pong tinatawag na light sync. Yung light sync po, kung ano po yung nangyayari po dun sa game nyo or sa pinapanood nyo, sumusunod po yung lights niya. Okay. Yun. So, for example po, yung crossfire or yung ano po, nangyayari sa right side. So, makikita nyo po dito sa imprint po, yun po din yung nangyayari na color po. Sumusunod po siya sa color. Parang po. meron siyang motion na automatic. Yes po, meron siyang ano po. Nadidetect niya yung Yes po. nilalaro mo. Nadidetect niya yung nilalaro mo or yung pinapanood mo. Depende yun sa presetting mo dun sa screen. Okay. Kasi nasiset up mo siya kung saan mo siya para makasunod yung colors niya. Pero sir, yung presyo niyan? Yung presyo niya, it's 9,395. Yun. Ito sir, magkano naman yung presyo natin dito? Okay, sa mga driving simulator. Actually, ito yung isa sa mga pinaka-basic namin ng driving simulator po. Si Suzuka Wheel. Ayan, by Flashfire po. So, ito po, makikita nyo na pang manual transmission, pwede siya. Dahil meron siyang gear shift. Tapos, yung pedals niya is tatlo yung standard po na may clutch, brake, and gas po. Pero, pwede rin siyang paddle shifting po. Yun. Though, kahit na meron siyang gear shift and paddle shifting, pwede pa rin siyang magamit
for automatic na ano po, transmission. And ito po, pwede siya sa mga kids. Oo, yan. Yun, Sa mga nag-aaral mag-drive, di ba? Yes, opo. Pati sa mga, actually mga younger pa, mga kids na mga ages na 8 years old, yan. Kahit yung mga adult to, gustong-gusto yun eh. Oo, yes. Do ito kasi, ang ano niya, ang pinaka-effect niya is yun nga, vibration. Oo, yeah. Yun, vibration feedback. Pero magkano sila ang presyo nito? This is 8,995. Okay, ayan. So, ito parang iba naman design nito mga pang PlayStation. Opo, yes. Actually, ito naman. Ito na yung mga pros na tinatawag natin. Yung mga talagang realism na pagdating sa mga sa mga driving simulator. Kasi ito na yung may tinatawag na force feedback. Okay. Force feedback, ano ba yung force feedback? Yun yung pagka yung kung ano yung nangyayari sa game, pumapalag talaga yung Parang tumitigas yung manibela. Yes, so depende pag nagdi-drift ka or whatsoever, kung ano, depende kung ano yung nangyayari dun sa situation ng game. Oo, yun. Talagang nagre-respond siya. Mas mapipil mo yung vibration niya. Yes, mas mapifeel mo yung vibration niya. Ito yung medyo hindi ina-advise sa mga younger kids kasi pwedeng masaktan sila. Ayun, so same din. Tawag dito, meron siyang yung normal na gas, brake, and clutch. Tapos yung sa niya, steering wheel, yan, actual size po yan. May paddle shifter siya. Yan, at saka yung layout niya is for the PlayStation. Yan. Tapos, of course, yung gear shift niya. Okay. Yan. Yeah. So, magkano yung set na yan? Yung set na to, so this is 24,995 and ito po, it's 2,750 naman. Wow. Okay, separate talaga yung price. Yes, separate po siya. Yeah. So, ito naman. So, as I've mentioned, yung mga driving simulator, syempre, saan mo siya i-mount? Saan mo siya ikakabit? Available din po sa amin dito sa Game Extreme ang GXM po na GXT. Okay. Yan, Racing Simulator Cockpit. Dito nyo po i-mount yung pinaka-driving simulator. So, kumpleto po yan. Ito talaga yung set niya. Yes, actually, ito yung set. This is the next level of gaming na pagdating sa racing. So, kasi actually, the G29, pwede mo siyang i-mount sa table lang. Okay. Kung if ever wala ka namang pwede mo siyang i-mount sa table lang, tapos ito, sa flooring mo lang. Pero ito, syempre, iba ang gaming experience pag mayroon kang... Totoo yun. Feeling mo nasa loob ka ng sasakyan talaga. Exactly, yes. Pati yung mounting niya, of course, alam mo na kung saan mo siya i-mount. Syempre, dun sa mga designated na niya. Ang maganda dito sa cockpit na to, na simulator na to, pwede mong i-mount yung, of course, steering wheel, yung pedals, and yung gear shift. And ang maganda pa dito, kahit anong size mo or bigat mo, pwede yan. Kasi i-adjust yan kung gaano ka katangkad, gaano ka kaliit. Kasi depende sa legs eh. Yes, depende sa legs. No offense sa maliliit or sa malalaki pero yan nga, ito, sakto to para sa lahat. Kasi may adjustment. Yes, dahil na-adjust siya. Pero magkano ang presyo niya, sir? Okay, the price niya, it's 14,995. If cash payment po ang promo namin, less 1,000 pesos. 1,000. Yes. Grabe, kompleto kayo dito sa Game Extreme. Yes, yun po. Naka-ready po kami dyan. Kung if ever, kung gusto mo mag next level of gaming or mga simpleng gamer ka, meron dito. Sir, okay lang sama natin yung mga monitor. Yan. Para may idea sila sa mga monitor. Yes. So, yung mga monitor namin, actually, yan. Meron kaming 24-inch, meron kaming mga 27 up to pinakamalaki namin, actually, 34 inches. Okay. Yun. So, dito naman sa mga mga monitors namin, meron kaming for productivity monitors, yung mga budgeted monitors namin, na mga 100 Hz lang. Kung mga for everyday use lang naman ang hanap nila, meron kami as low as 4,395. Ayan. Yun po yung mga LG monitors po. Okay. Mga productivity monitor, meaning po yun po, yung mga for everyday use, like mag-spreadsheet sa work or not so naman po, yung hindi naman kailangan talaga ng gaming. Pero yun nga po, pagka mga for gaming naman, of course, yan po, nagre-range na po yan ng from 6,995 up to 14,000 na po. Para po yun sa sa 24-inch po. Yan, bakit po siya dahil mas mataas po ang hertz niya, ang refresh rate, it's 300 po. And yung respond po niya is 0.5 millisecond po. Yan, ito po yung MSI na brand namin. So, magkano presyo yan? Ang price po, it's 14,495. Yun. Yan, the resolution po, most of our 24 to 25 inch po, it's
1080p. 1080p. 1080p resolution. So, ang daming option nila sa monitor dito. Yes po, ang dami. From 100 Hz up to 300 Hz po, meron kami. Meron din po, ito, gaya nito, ni GXM po. Ayan, 23.8 or should I round it off po to 24 inches po. Curve monitor po yan. Okay. Curve monitor, FreeSync, G-Sync, meaning po compatible po siya sa both NVIDIA and AMD or Radeon na graphics card po. Yun. Yun po. So, magkano presyo niya, sir? Ang price po niya ay 6,995. Yan. Sa mga nagtatanong sa atin about sa mga monitor, no? Pero kung gusto nila talaga ng malaki, Yes, meron din po tayo niyan, sir. Actually, from 27 inch, yan po, 27 inch up to 34 inch po. yan. Ito po mga 27 inch po natin na gaming monitor po. Widescreen naman po ito, hindi siya curve. As in yung talagang mga standard na mga widescreen po. Ang price naman po nito, it's nag-range po siya up to 15,000 pesos up to 19,000 pesos po. Dahil ito po kasi, ang mga ganitong klaseng monitor po, nag-ano na po siya sa resolution na 1440. So, parang nag-ano na rin po siya. Tawag dito, most of our customers kasi nag-preferred nila yung 1440 dahil may nag-ano po sa game nila ng 2K ang resolution. Then dito naman po, of course, mga 34 inches po namin. Yan. Mga 34 inches po namin, mostly curve po talaga siya. Yun po, so lahat po ng 34 inches are 1440p ang resolution po. Pero magkano presyo nito? Ang price naman po nito, it's 22,990. Wow. Yan, perfect po yan. Yun nga sa mga mga gamers na mahilig sa mga driving simulator. Yan. Or sa mga flight simulators. So, iba rin model to. Yes po, iba rin po. Pero Yan. same na sila ng 34 inches. Yes, same lang ng 34 inches. Pero kung i-compare po kasi siya dito sa Asus po, ito po is 144 Hz. And ito po ay, though same lang naman, 1440. So, ang price niya is 25,495. Yeah. Ultra wide naman po ito. Yan, discarded.